dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan nito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crush na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang happy Tuesday morning! Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayo ngayon pong happy Tuesday? Ika-21 na tayo sa buwan ng Abril. It's April 21, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, tayo po ay narito na. Maraming salamat EP Wina Pearl Hesoro. Kahapon. Ayan, si EP Wina, mag-isa lang siya dito kahapon eh. Hanggang sa hapon. Sa ating public service hour. But anyway, we're back. From Olongapo City to Bataan. Balanga City, Bataan. Ayan. So, unahin muna natin pasalamatan syempre para sa ating libreng sakay. Ang Aboitiz Power. Ang ating very generous partner. Lalong-lalo na sa panahon na ito, no, na kailangan pong umalalay sa ating po mga kababayan. Diba? Libreng sakay, malaking tulong. Nadala po natin dun po sa Olongapo City at maging sa Bataan. Thank you so much, Aboitiz Power. At sa ating team ng Operation Tulong sa Zambales, Olongapo. Thank you sa mag-asawang Jesus and Mary Grace Rule. Thank you so much sa pag-alalay. At pagdating sa Bataan, from Olongapo to Bataan sa Balanga City, thank you so much sa kagandahang loob ng ating couple din. Ito yung mga dating Operation Tulong nagbabalik at magbabalik. Danny and Marivic Kumilang, thank you so much. Oo, sa kanilang mabait na anak. Dahil doon tayo tumuloy kasi napakainit kahapon. So tumuloy tayo doon at tayo pinakain ng kanilang masarap na daing. Thank you so much. Yan, sarap. At syempre sa ating team Operation Tulong. Ano po? Talagang nakasama natin kahapon, of course, sina Miko, Jerilon, Orlit Dizon, Kamulong Resede, mga ating naging katuwang at yung ating dalawang intern. Ang pangalan na nga ng ating mga chikiti, ating mga intern from Bicol State University. Ayan, nakasama natin. Ayan, may mga pangalan. Di ko makabisa ang pangalan ng mga tukagagandang bata. Sandali, sabihin lahat yan mamaya. Oo, sasabihin mamaya. Okay, sabihin natin yung kanilang mga pangalan mamaya. O sige. Okay, si Joyce Batalier tsaka si Neresa Borabon. Thank you. At syempre sa ating piloto Mike Lumaban. Diba? Thank you so much.
Kaya maraming salamat po muli sa Aboitiz Power at tayo'y na muling nakapaghatid ng libreng sakay sa Olongapo City, Zambales po yan at sa Balanga City sa Bataan. So abangan po ninyo ang susunod na Operation Tulong Libreng Sakay. Makinig lamang po dito sa DZRH para malaman kung saan ang susunod na activation hatid po ng Aboitiz Power ng Operation Tulong at ng DZRH. Abangan nyo po yan. Dahil pasalamatan natin syempre ang Santa Rita Filtration Gate Operators Driver Transport Service Cooperative. Thank you so much. At syempre, ayan, ang team ng, ayan yung sa Team Olongapo, And then Team Balanga Bataan, dyan sa, ang tawag nito? Sa Bataan Terminal Complex, Balanga City. Ang kanilang terminal head, Area Supervisor, Sir Pablito Risha. Thank you. At syempre ang kanilang Chief Operating Officer, Park Solution Incorporated, Attorney Pitero Reyig. Salamat po. Thank you so much. At dahil, kaugnay niyan, okay, puntahan na natin na ikwento lang ni Aiza Gabriel ang buong ganap natin kahapon sa ating libreng sakay ng Aboitiz Power. Aiza, magandang umaga. Yes, Miss May, magandang umaga sa ating lahat. At yun nga, Miss May, kahapon ay lumaga tayo kasama ang ating Team Operation Tulong patungong Olongapo City, Zambales at Balanga City, Bataan upang magatid ng libreng sakay. Handog pa rin ng Aboitiz Power para sa ating mga kababayan. Miss May, alam mo bagamat kahapon mainit at maalinsangan ay ganoon din kainit ang pagtanggap sa atin ng ating mga kababayan sa Zambales at sa Bataan. Gayon din labis din ang kanilang saya dahil nga doon sa hatid natin na libreng sakay at kung saan sa pakikipag-usap nga natin sa ating mga mananakay sa ating mga pasahero, napakalaking bagay daw talaga ng ating isinagawang libreng sakay. At katulad nga din ng naging biro kahapon ng ilan nating mga nakakwentuhan, baka naman daw po Aboitiz Power. Pwede pang maulit dahil ito daw ay hindi lang basta isang libreng sakay para sa kanila, kung hindi malaking bagay din dahil kahit papaano ay yung pamasahe na dapat sana ay kanilang pang ipambabayad ay magagamit na nila para pandagdag sa kanilang gastusin sa araw na iyon. Miss May, narito ang ilang mga pahayag mula sa ating mga superhero na labis din na tuwang-tuwa sa ating libreng sakay, ganun din sa ating mga nakasamang pasahero kahapon mula sa Olongapo City, Zambales at Bataan. Sa libreng sakay ng Aboitiz Power, malaking ginhawa to sa aming mga commuter. Salamat po. Maraming salamat sa Aboitiz Power. Mga pinagpala, sakay na. Maraming salamat, Aboitiz Power. Makakatulong po ito kasi minsan po maalis kami rito, wala namang may masyadong sakay. Pero minutes lang po yung biyahe namin. Ngayon po, libre, marami po kami nagkasakay, nakakatulong na kami, natutulungan din kami. Thank you po. Ano po masasabi ninyo sa ating sponsor? Maraming salamat po sa Aboitiz Power. Thank you po. Yan mismo ang tinig ng ating mga nakasamang tsuper at pasahero kahapon para sa ating libreng sakay. Mismo, alam mo, ang isa pang nakakatuwa doon sa ating isinagawang libreng sakay, doon sa Zambales, talagang yung mga tao, dire-diretso ang punta nila at talagang may mga humabol pa para sa libreng sakay natin. Samantala, doon naman sa Bataan, ang nakakatuwa dito sa pakikipagkwentuhan natin sa ilang mga tsuper ay yun malaking bagay dahil nung nakipagkwentuhan tayo sa kanila, 7 minuto lang pala sila pwedeng tumagal doon sa terminal, sa Bataan. Tama ka, oo. Kaya kailangan tayo din yung doble kilos. Bilis dapat, bilis. Kaya maraming salamat sa ating team. Talaga namang lahat tayo may kanya-kanyang tasking. Thank you so much. Yes, Miss May. At ganun din sa ating mga nakasama muli. Maraming salamat po sa Team Olongapo, lalo na po kala Tita Mary Grace Motolgorul at ang kanyang asawa. At syempre sa Santa Rita Filtration Gate Operators Driver Transport Service Cooperative na siyang
mga nakapartner natin para sa ating libre sakay at para naman sa Team Balanga Bataan. Ayan sila RH37, Danny and Maribig, kumilang ang ating couple. At syempre po sa Bataan Terminal Complex para po sa pagpayag sa atin na maisagawa ang ating libreng sakay doon naman sa Bataan. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, maraming salamat Aiza Gabriel. Thank you so much. Aboitiz Power, hanggang sa susunod po ha. Abangan po ninyo again ang ating libreng sakay. Hatid po sa atin ng Aboitiz Power at syempre ng DZRH Operation Tulong. Sa mga susunod nating activation, abangan po ninyo yan kung saan naman tayo. Babalik po tayo, oras natin 33 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Standby lang po. Meron po tayong pasyente sa ating pagbabalik. Meron tayong magpapasalamat at yung ating pasyente mula po sa Giginto, Bulacan. Yung ating pong sikaping matulungan ngayon pong Happy Tuesday morning. DZRH Operation Tulong. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin mga kaibigan, 43 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako po tayo sa ating pasyente ngayon pong umagang ito ng Martes. Ang pasyente po natin ay 8 years old. Bata pa. Si Adrian Elio Santos at taga Giginto, Bulacan. Meron po siyang rheumatic heart disease, yung kanya pong diagnosis. At napakabibong bata, napakamasayahin, very playful, and very friendly, sa edad po niya na 8 years old. At September 2025 po, nung napansin ng kanya pong tatay o ng kanya pong mga magulang yung kilos po ni Adrian, nahirapang huminga, madaling mapagod, kaya pina-check up po ni Tatay Edgar Santos. At doon po sa check-up, ang mga ginawa po ay mga laboratory, of course ang CT scan, at nakita na lumalaki daw po yung puso. May tubig sa baga, kaya 1 buwan na po itong nag-uubo-ubo, Kaya nag-worry po si Tatay Edgar. Yun nga po, na-diagnose na meron po siyang rheumatic heart disease. Kaya kailangan po maoperahan sa puso si Adrian. Meron po siyang mga antibiotic na ini-inject daw po bilang gamot niya. Habang hindi pa po siya naoperahan, mahal po yung gamot. Kaya si Tatay Edgar po gumagawa ng paraan. Siya po isang tricycle driver at sapat lang yung kinikita pambili po ng gamot at pagkain nilang mag-aama. Alamin natin, makakausap natin si Kuya Edgar. Bata pa siguro to. Kuya Edgar Santos. Magandang umaga, good morning. Magandang umaga din po, ma'am. Oo, Kuya Edgar, ilang taon ka na po? Ay, 56 na po, ma'am. Bata pa, So, ilan ang anak mo, Kuya Edgar? Pang-ilan si Adrian? Bali, sa unang asawa ko po kasi may 4 akong anak. Pero dito po sa pangalawa, is 2 lang silang magkapatid. Opo. At nasa iyo yung 2 magkapatid? Opo, yung babae po is 16, si Adrian is 8. So, ang nag-aalaga sa kanya, yung kanyang mother? Wala po. Yung ate lang po niya sa ngayon, bakasyon. So wala na rin kayo ni mother? Opo. Wala po. Oo. So yung inyong panganay, ilang taon na po? 16 po. Nag-aaral. Opo. So si Adrian po ba, kaya pa niyang pumasok sa school? Nakakapasok naman po. Hatid sundo ko lang kasi nahihirapan siyang magbitbit ng bag. Okay. At anong tamper niya. Opo. So rheumatic heart disease, ano po ang recommendation ng kanyang doktor? Saan po kayo nagpapa-doktor? Operation po, ma'am. Open heart surgery. Open heart surgery. Saan pong ospital ang nagrekomenda? Sa sa Heart Center po. Philippine Heart Center. Okay. So doon, meron na siyang pediatric cardiologist. Ano po? Opo. Okay. So ang sabi po ng doktor, kailangan siyang ma-open heart surgery. Nakaschedule na po ba? Wala pa po. Sa ngayon po kasi pinaglilikom ako ng 1 million. Wow. Ang sabi po, magsipag lang ako at maglalapit ako humingi ako ng tulong para balikom ko yung halaga na yon para daw ma-schedule na po yung anak ko. Okay. Kayo po ba'y nagpunta na sa social service ng Philippine Heart Center? Hindi pa po, ma'am, kasi po last time po nagpunta kami sa Senate. Doon po nagpasa ako kay Senador Erwin Tulfo at kay Senador Robin Padilla. Okay. Sige, tayo'y malalapit din kay Senator Lito Lapid. Pero, Kuya Edgar, ganito gawin mo po ha. I think sa Philippine Heart Center, meron silang social service. Ano po? Opo. Sabi nga po ng mga taga lumapit po kayo doon, alamin po ninyo ano yung mga possible na tulong na pwedeng maibigay kay Adrian. Kasi, of course, nandun ang malasakit, di ba? Nandun lahat. So, puntahan nyo po, social service. Alamin po niyo, sabihin nyo po, kailangan nyo pong lumapit ng tulong. But of course, kapag PhilHealth, pwede naman na yan, di ba? May mga PhilHealth package para sa mga katulad ninyo, no? Na mangangailangan ng tulong. Ano po?
Galing sa Opo. gobyerno. So punta po kayo doon para malaman Sige po po, ninyo ano yung mga pwede nyo pa pong lapitan para makaipon po kayo ng kinakailangan at maoperahan sa lalong madaling panahon si Adrian. Ano po? Oo nga po. Opo. Oo nga po. So ngayon ang kailangan ninyo ay mga gamot. Ano po, magkano po ang halimbawa yung mga kailangan niyang gamot, magkano po inaabot pagka po bumibili kayo? Yung pang 1 month po, kasama yung inject, nasa 2.8 po. Okay. So, yun ang kinakailangan ninyong ma-sustain, ano? Pahabang hindi Opo. siya nauoperahan. Tapos, nakakapasok naman siya. Opo. Oo. Pero ngayon, bakasyon na, ano? Oo nga po. Wow. Ay, nasa laruan po ngayon. Wala sa tabi mo, wala si Kuya Adrian. Wala po eh. Oo, kausapin ko sana para manawagan siya. But anyway, naku, ingatan niyo si Adrian sa mainit na panahon, ha? Opo, ay binabantayan naman po ng ate, hindi pinapalayo ng bahay. Opo, pagka mainit. Sige, Kuya Edgar, manawagan ka, hingi tayo ng tulong para nang sa ganon, may mga tumulong para po dun sa mga gamot, na kailangan mainom or ma-inject. Tama ba? Ma-inject Opo. kay Adrian. Go ahead po, go ahead. Na ako po si Edgar Santos na naninirahan dito sa Giginto, Bulacan, na magulang ni Adrian Santos. Kung sino man po sa inyo ang makakatulong sa amin, ako po ay humihingi ng tulong ninyo para sa ikagagaling ng aking anak. Dahil batay po doon sa kanyang doktora, pag hindi ma-operahan yung aking anak, mga 1 year na lang or below 1 year ang kayang itagal ang buhay. Bilang magulang po, masakit sa akin yung ganun. 8 taon na po yung anak ko, ibig sabihin 7 taon ko nang naalagaan, nasubaybayan naman, sa hindi inaasahan, nagkaroon nga po ng medyo malubhang karamdaman na ngayon po ay gusto kong ihingi ng tulong sa inyo kung sino man po yung may mabubuting loob at nakaluluwag sa buhay. Sapagkat sa estado po ng buhay ko ngayon, isa lamang po akong tricycle driver na hindi naman araw-araw ay may magandang kita. Mas madalas pa yung walang kita, kaya hindi ko po kayang tustusan yung gamutan ng anak ko at saka yung operasyon. Sa halagang 1 milyon ho kasi ang hinihingi sa akin ng doktora para maoperahan yung anak ko sa lalong madaling panahon. Sa ngayon po kasi talagang wala akong ibang malapitan. Wala naman po akong kamag-anak na may kaya sa buhay na nakaluluwag. Pare-parehas lang din po kami ng mga kapatid ko at bayaw ko na tricycle boy. Okay. Kaya po ako ay nananawagan sa inyo sa may mabubuting loob na sana po madugtungan natin ang buhay yung anak ko. Hindi pa man po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Okay. Lalong-lalo na sa istasyon ng DCRH, ng NBC. Oo. Sige, Kuya Edgar, ganito ha. Doon po sa mga maaring tumugon, malaking tulong na po natin para kay Adrian Santos, 8 years old po na merong rheumatic heart disease at nakaantabay po para open heart surgery. Sa mga tutulong, pwede po kayo magpadala sa GCash account po ng DCRH Operation Tulong. Naka-flash po sa inyong mga television screen, 0956-197-9471. Pakilagay po pangalan ni Adrian, Adrian Santos. So para po sa kanya yan, mapagsama-sama natin at makadagdag tayo pampagamot po niya, para dun sa mga kinakailangan, lalo na po dun sa injectable na mga gamot na kailangan po niya regularly. So Kuya Edgar, para nang sa ganun makadagdag na kagad dun sa mga kailangan mo, para dun sa kanyang gamot, bigyan ka ni Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Ayan. Salamat po, Senador Lapid. Oo, tsaka lapit din natin yung baka mayroon pa silang mga, di ba, yung mga GL nila para nang sa ganun makadagdag. And of course, bigyan ka ng Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, PPAF, ng 3,000 pesos.
Ay, maraming salamat po sa inyong foundation, ma'am. Ayan, so yan. Malaking tulong na po yun. Pang isang buwan na pong gamutan ng anak ko yun. Oh, sige, pagsamahin mo. At syempre, yung pwede pang maitulong ng butihing senador, no, Supremo, Senator Lito Lapid. Tingnan natin, baka doon sa iyong GL, ay makatugon tayo. Ilapit natin. Okay? Sige, at ingatan ha si Adrian. Okay. Kuya Edgar. Hindi ko naman po na pinaglalaro nung mga takbo-takbo. Yung naglaro lang po na siya, yung mga toys lang po niya. Oo, lalo na at sa puso. Hangad natin siyempre yung kanyang agarang paggaling. Okay, Kuya Edgar? Sa lahat po ng ating mga donor, maraming salamat po again, Supremo, Senator Lito Lapid Sen. Thank you so much. Nakikinig pala ngayon sina Senator Lito Lapid. Nag-message. Pati si GM, nakatutok na rin sa atin. Anyway, lagi naman, pagdating po ng Lingkod Lapid, GM Mark Lapid, ang kanyang butihing anak, lagi din nakatutok sa atin sa Operation Tulong at nakaalalay, no, para sa mga kababayan natin. Ayan, thank you so much as Team Lingkod Lapid, Florante, and of course Sir Ricky Ileto, sir. Thank you so much sa inyo pong palagi ang pakikiisa sa ating mga programa sa Operation Tulong. Thank you, Miss Charmy at saka si husband, maraming salamat po. Lagi po kayo nakatutok sa amin at nakikinig. Kaya may nagpaparating pag hindi nakikinig si Sen nagpaparating ng mga pangangailangan. Sandali lamang po at babalik pa rin tayo. Oras natin 5 minuto na lang po, alas 11 na ng umaga. Tulong. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Bigyang daan muna natin yung ating pong mga balita. Grupo ng mga tsuper na mamahagi po ng pagkain sa mga kapwa driver sa Sucat, Parañaque. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Ramdaman, Miss May, yung latay ng crisis sa langis na mamahagi pa rin ng pagkain yung grupo ng mga tsuper sa mga kapwa nila driver. Dito yan sa Sucat, Parañaque City. Ayon kay Jason Pangilabutan ng Pangulo ng Parañaque City Jeepney Operators and Drivers Association, bahagi ito ng programang kusina ng bayan ng grupong Keystone. Kanin at adobong manok yung kanilang ipinamimigay kahit doon sa mga tsuper na hindi nila miyembro o miyembro ng kanilang grupo at tuloy pa rin sa pamamasada hanggang ngayon. Sabi ng leader, sino-sino pa ba yung magtutulungan kundi sila lang din naman na talagang nakararamdam ng hirap sa lansangan. Nasa 6 na po ng mga jeepney driver anya sa rutang Sucat, Baclaran yung nagtigil pasada at nakikilahok ngayon sa welga ng bayan. Pakinggan natin. Ito po ay programa ng Keystone, bagamat kakaunti ng mga donasyon na may tulog sa atin. Ipapamahagi natin dito sa mga kapwa natin driver na pinagyan sa kasalukuyan. Para naman ako kahit paano, yung pananghalian, maibsan kahit man ng pananghalian. At maipadama natin sa mga kapwa driver yung kahalagahan ng pagtutulungan sa gitna natin. Sabay nito, nanawagan yung grupo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suspindihin yung excise tax sa diesel at i-rollback sa 55 piso kada litro ang krudo. Kaya naman palaan niya ng gobyerno na magdikta ng presyo ng petrolyo ngayong umiiral yung National Energy Emergency. Sa panig naman ng MMDA Swift Traffic Action Group, hindi raw ramdam yung tigil pasada ng mga mananakay. Bukod nila sa hindi naman umabot sa 100 yung mga unit na nagtigil pasada, may alok ding libreng sakay yung lokal na pamahalaan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Punta naman tayo sa Campo Crame. Ang Philippine National Police tiniyakang transparency daw po sa pag-aresto kay Saldico. Ibalita mo yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel? May tiniyak ng pambansang pulisya ang transparency sa pagproseso ng aresto ni dating Congressman Saldico. Kasabay nito, pininindigan ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang naunang impormasyong hawak ng otoridad. Sa Czech Republic, ang akusado sa flood control mess, partikular sa isang proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ginawa ni Tuanyo ang paniguro ng usisain ng reporters dito sa Camp Crame kung bakit wala pang lumilitaw na pictures o larawan man lamang ng pagkakadakip sa dating mambabatas. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, nakikipag-ugnayan ng Directorate for Intelligence at CIDG sa kanilang mga police attaché na sila namang kukonekta sa kaukulang embahada o tanggapan sa Europa. Pero hayaan na muna nila ang Department of Foreign Affairs o DFA bilang lead agency sa naturang koordinasyon. Pakinggan natin si General Tuanyo. Kinoconfirm naman po ng Philippine National Police yung kanyang pagkaka-aresto. Ang sinasabi nga lang po natin, as to the details, kung siya man, kung ano po yung nakaso sa kanya, kung ito man ay violation ng immigration law, o kung ito man ay violation o pagpa-implement ng kanyang red notice, ito po ay hinahayaan na po natin sa Department of Foreign Affairs. Kasadang mitbitin si Ko dito sa Camp Crame kung saan siya isasalang sa kaukulang booking procedures bago iharap sa Sandigan Bayan. Sabi ni Tuanyo, sa Liga Bayan naman na magtatakda ng piitan ng akusado pero hindi nakasama dyan ang PNP Custodial Facility dahil under renovation sa ngayon. Bukod kay Saldico, 6 pang kapwa niya akusado sa proyekto ang nararatiling at large. Kabilang ang 2 pang Sunwest Executive na huling naispatan sa New York at New Zealand. Ako si Edniel Parosa, na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, meron pong mega job fair dyan po sa Malabon, ha? Alamin natin ang update mula kay RH23 Edwin Duque. King Edwin? Ito yung pagkakataong itislay ng mga walang trabaho ngayon dahil sa kayo umaga yung mega job fair sa hulong na Tuwata National High School sa Lusyon ng Malabon.
Inubog ito ng tandang mga bagong graduate at mga walang trabaho itong naturang aktibidad dahil ito sa ilalim pa rin ang programa ng PESO. Ito yung Public Employment Service Office. Katulad dito ang Department of Labor, Employment at sa Kamalaba Field Office, ito yung DOLE, DFO, ito Department of Migrant Workers. Sila yung mga nag-anyaya sa lahat ng mga Malandeño na magtahok sa Mega Job Fair at samantalahin dahil ngayong araw lamang ito. Itong Mega Job Fair ay ayon kay Dennis Sandoval, hindi lang ito simpleng job fair. Ito ay isang hakbang patungo sa mas maayos, mas matatag at mas maliwanag silang kinabukasan. Dahil dito merong local at overseas employment, one-stop shop ng mga ahensya tulad ng Pag-ibig, PhilHealth, PSA, PNG at SSS. Direkta lamang niya magkipag-ugnayan sa mga employer. Isang hakbang na isang trabaho pero hindi kayat ng lungsod na magdala ng maraming resume at curriculum para mas madaming siguradong ma-apply trabaho ngayong araw dahil mag-umpisa ito alas 9 ng umaga at magtatapos na ngayong alas 4 ng hapon. Alas 23 at dito sa Maraming salamat, RS23 Edwin Duque. Samantala, bago po tayo magpaalam, ayan, atin lamang pong i-acknowledge dahil marami po ang nakakasakay ng libre diyan po sa Davao din, Dagupan at Cebu dahil po sa ating istasyon. Katuwang po ang Aboitiz Power sa pagsasagawa po ng Operation Libreng Sakay. Maraming salamat po, Aboitiz Power. Thank you very much. Actually, ngayong araw, ongoing po ang Operation Tulong Libreng Sakay diyan po sa area po ng yan po ay sa pamamagitan po ng 91.5 Yes FM, ang Tintay Bus and Jeepney Terminal diyan po sa may Tintay, Barangay Kanduman, Mandaue City. Diyan po sa Cebu Province. So, nakaka 150 na sila ng mga pasahero. Ayan, again, maraming salamat po, Aboitiz Power, sa mga libreng sakay na yan. Katuwang po tayo, of course, ang DZRH at syempre ongoing dyan ating mga sister stations sa Davao, Dagupan at Cebu. Samantala mga kaibigan, nais lamang po nating magpaabot ng pakikiramay sa pamilya po ng Miss Avic Amarillo. Sa pagpanaw po ng kanyang butihing ama, si Tatay Hernando Amarillo sa edad na 83, 83 years old. Para po sa mga kaibigan, mga kasama sa trabaho at syempre mga kapamilya nila ay ibuburol po ang mga labi ni Tatay Hernando Amarillo. Simula po bukas ng hapon, yan po'y araw ng Miyerkules, April 22, dyan po sa Eternitas Chapels and Columbarium, Chapel Resurrection and Reflection. Yan po ay sa may Commonwealth Avenue sa Batasan Hills, Quezon City. Again, ang ating pakikiramay po, tayo po sa DZRH Operation Tulong at syempre po sa atin sa MBC sa pamilya po ni Miss Avic Amarillo. Our condolences. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Tayo po yung magpapaalam sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Maraming salamat, EP Winaper Lesoro at si Ellen Jacinto. Maraming salamat. Muli, ako po si May Binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Maraming salamat, Het Del Moro, of course, at RHTV. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Oras natin 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo.